Sa isang malaking mixing bowl, maglagay tayo ng 1 1/4 cup glutinous rice flour. Wag ho yung plain rice flour, kailangan glutinous rice flour. Tapos, magdagdag tayo ng 1/2 cup tapioca starch or flour. Isunod naman natin yung 1/4 cup na cocoa, pwedeng alkalized, pwedeng natural. Pero mas dark yung alkalized o yung Dutch process. So, yan munang tatlo ang sasalain natin. Hindi natin isasama yung asukal dyan kasi yung granulated sugar hindi dadaan sa sifter. So, yan lang munang tatlong ingredients. Ngayon, pwede na natin siya lagyan ng 1 cup sugar, white sugar. No, haluin lang natin mabuti kasi mas mabilis haluin yan mamaya pag nalagay na natin yung mga wet ingredients. Kasi naka-mix na yung asukal mismo. Kaya mas mabilis matunaw, mas mabilis haluin. Hindi siya masyadong nagbubuo-buo. Nagdagdag din ako ng pinch of iodized salt. Tapos lagyan natin siya ng 2 large eggs. Kahit 2 medium eggs pwede din. Dapat naka-room temperature. Sama na natin yung 2 cups na milk na may halong melted butter, 1/4 cup, at saka 1 ounce of unsweetened chocolate or 1/4 cup semi-sweet chips. So, ano ang nilagay ko ngayon na gatas? So, 1 cup na coconut cream, pwede din coconut milk, pero since coconut cream itong ginagamit ko, very thick siya. So, tutunawin ko lang sa microwave na mga 30 seconds. So, ito na ngayon ang itsura niya. Tapos, lalagyan ko na ngayon ng evaporated milk, 1 cup din. Possible na tanong nyo, pwede ba kaming gumamit ng ibang gatas katulad ng fresh milk or diluted na whipping cream? Pwede din. Basta kailangan natin ngayon ay 2 cups. Ito naman ay vanilla extract. Pag extra kasi, alcohol base, mabilis lang mawalang amoy niyan. Ngayon, ang suggestion ko sa inyo, gumamit kayo ng vanilla oil kung available o kaya vanilla powder. Mas konti ang gamit ng mga yon. Ito naman, pwede kayong maglagay ng 1 teaspoon. Ihalo ko din dyan sa gatas yung tinunaw na unsweetened chocolate, 30 grams, at saka 1/4 cup na butter. Microwave ko lang for 30 seconds. So, haluin nyo lang hanggang sa tunaw na tunaw. Sabihin nyo, bakit may cocoa na tayo, may unsweetened chocolate pa? Kasi unsweetened chocolate, nandoon pa yung natural lasa ng langis ng kakao. Kaya mas malinamnam yun. So, ihalo lang natin yung tinunaw natin na butter tsaka yung unsweetened chocolate dito sa ating gatas. Reminder lang, dapat medyo mainit-init yung gatas nyo or at room temperature kasi kung malamig yung evaporadang nilagay nyo at nilagay nyo yung unsweetened chocolate, medyo magbubuo-buo siya. At kung nangyari naman yun, di microwave nyo ulit 30 seconds. Depende po sa microwave may mga microwave na mahina, may mga microwave na malakas naman siya. Minsan 15 seconds lang, okay na. So, ganyan lang haluin nyo lang, rubber scraper, kutsara, o tinidor, o wire whisk, basta haluin nyo. Wala hong overmixing yan kasi wala naman hong gluten yung rice flour. Kung nagmamadali kayo, pwede din kayong gumamit ng electric mixer. Gagamit ako ng 8x8x2, parang brownie pan. Pwede non-stick, pwedeng hindi. Kung non-stick, yan, nilagyan ko lang siya ng butter. Pero kung halimbawa, hindi naman siya non-stick, lagyan nyo na ng parchment paper. Tapos, lagyan nyo pa rin ng butter. Para mabilis lang tanggalin. Pakita ko na rin sa inyo, naka-cupcake. Gawa tayo ng isang may butter. Tapos, yung isa naman ay naka-paper cups. Pwede kayong gumamit ng 1/4 cup o kaya yung 1/3 cup panukat para pantay-pantay yung gawa ninyo. Or kung magaling naman kayo tumansya, 3/4 full lang siya. Katulad niyan. Ngayon, kung gusto nyo mas makapal,
pwede din naman. Kaya lang, mas mahaba lang din yung baking time. Tanggalin nyo ng mga lumagpas kasi amoy sunog kahit hilaw pa yung ating binibake mismo at saka mahirap din linisin yan. Para doon sa mga magbi-business at marami kayong niluluto, kung halimbawa gumawa kayo ng 10 recipe, tapos nag-aabang lang yung mga hindi kasya sa oven ninyo, pwede yan maghintay. Wala namang problema. Pag cupcake kasi, mga 20 to 25 minutes total baking time yun. Tapos kung halimbawa 8x8 na pan, katulad yan, kung half inch lang yung kapal, kahit malapad siya, ganun din, mga 25 minutes. Ngayon, halimbawa, kakapalan nyo, mga 3/4 inch yung kapal ng mixture nyo, o mga 1 inch yun, matagal-tagal yun. Mga 35 to 40 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Ito yung gamit ko sa bahay, convection oven, kasi mas pantay yung luto niya kasi para siyang may fan sa likod, so umiikot yung hot air. Kung yung oven nyo naman ay conventional, yung luma, yung mayroong heating element sa baba, pwede din naman yun. Ito naman yung kita nyo may heating element sa taas, ginagamit lang yan pag nagbo-broil kayo. Habang nagbe-bake tayo, gawin naman natin yung yema topping natin. Gagamit tayo ng 2 egg yolks. Tapos, hahaluan lang natin siya ng 1/2 cup na condensed milk at saka 1/2 cup na evaporated milk. Nalagyan ko din siya ng 1/3 cup na makapuno preserve, walang syrup. Chop ko lang siya maigi kasi mahirap slicein pag luto na. Pagkatapos na ma-preheat nyo at nakaset na siya sa 350, pasok na yung 2 tray. Tapos, kailangan i-timer nyo yung cupcakes kasi mga 10 minutes talaga na natin ang topping. Tapos yung 8x8x2, after 15 minutes, bago natin lalagyan ng topping. Lutuin ko muna yung yema over low medium heat hanggang sa lumapot. Wag niyong iiwan ha. Pag yema kasi, ang bilis lang yung lumapot niyan kasi may egg yolk. Kaya wag muna kayong magse-cellphone. Tutukan nyo muna yan. Yan, ganyan lang kalapot. Pwede na yan, patayin nyo na yung apoy. Tapos pwede na idagdag yung makapuno preserve. So after 10 minutes, labas nyo itong cupcake. So mapapansin nyo itong nasa taas, yan yung may butter sa gilid. No? Hindi siya pantay kasi dumudulas. Ngayon, ito namang may paper cups, mas pantay. Lagyan ko lang ng konting yema. Pwede din kayo maglagay ng kondensada lang, plain lang siya. Tapos lagyan nyo ng cheese kung bagay ba sa palagay nyo yung chocolate and cheese. No? Why not? Ito namang nasa baba, hindi ko lalagyan ng topping. Parang gusto ko yung itsura niya, na plain lang. Ito namang 8x8x2, yan, after 15 minutes, medyo dry na yung ibabaw niya, pero nagwi-wiggle-wiggle o umaalon-alon pa yung gitna niyan pag shake nyo. So, okay lang yun. Siyempre, hilaw pa yan kasi 15 minutes pa lang eh. So, lagyan natin siya ng yema, spread nyo lang dahan-dahan dahil sa malambot pa nga yung nasa gitna. Kokoberan ko ng aluminum foil ito kasi kung hahayaan ko lang siya naka-expose, ma-overtoast na yung yema, hilaw pa yung ilalim. Kaya to be safe, balutin ng aluminum foil tapos pasok ulit sa oven. Ganyan yan, sa loob ng oven, matambok kasi may init, pero paglabas natin, bababa din yan. May tip lang ako sa inyo, pwede kayong gumamit ng silicone na tong, no? Or pwede din kayong magsuot ng oven mittens para ma-check nyo lang kung luto na. So, pag tinusok nyo, wala nang sumama, kahit may crumbs pa siya, okay na yun. Wag lang yung basang-basa talaga. Kaya pwede nang tanggalin. So, yan ang normal na itsura ng Royal Bibingka. Nakalubog siya sa gitna. Paano naman kung ayaw nyo ng lubog ang gitna? Pwede kayong magdagdag ng harina, mga 1/2 cup, para pantay level siya. Mga 5 minutes bago maluto, tinatanggal ko na yung takip, no, para medyo mas ma-toast naman yung yema, no, para ma-dry siya. Sa totoo lang, maraming medyo gusto na tostado siya, yung mga masana yung gilid-gilid. Kaming kaunahan kami sa kanto eh.
Pag medyo malamig-lamig na, yan, kaya ko naman ng hawakan, pwede nyo nang tanggalin sa pan. Pwede kayong gumamit ng kutsara, yung likod ba? Or pwede kayong gumamit ng rubber scraper kung gusto ninyo. Yan, yan, pag naikot nyo na, ibig sabihin, mabilis yun ang matatanggal. Yung mga anak ko, mas gusto nila yung naka-cupcake kasi maraming gilid, mas maraming malutong. Kasi yan, moist na moist sa loob, tapos crispy sa labas. Kaya ang sarap-sarap niya kainin. Kahit nga walang topping, ang sarap nito eh. At saka itong recipe ko, hindi siya gaano katamis. Kaya marami talaga kayong makakain. Ay, masarap din to. Lagyan ng ice cream sa ibabaw. Bagay na bagay yung yema sa topping. Pwede din kayo maglagay ng desiccated coconut kung gusto nyo. Itong malaki, ang tagal lumamig. Excited na kami kasi dalawa lang yung cupcake nagunahan. Di syempre, bitin. Ngayon, minabadali talaga namin na lumabig ito. So, mas maganda, lipat nyo ng plato muna. Ang maganda pangkat yan, mga silicone, mga rubber scraper, mga dough scraper, hindi yung bakal na kutsilyo kasi didikit. Yan, pwede din yan. Ay naku, nagpamadali na. Marami na gustong kumain. So, ibabaliktad ko para mabilis lumamig. Kaso, ang problema, pag inikot ko yan, didikit yung yema. So, yun na nga ang nangyari. Ni-repair ko na lang. Pwede naman eh. Kinatsara ko lang pabalik. Tapos, i-slicein ko na. Siyempre, kadalasan ng hiwa 4x4, so 16 slices yon. Tapos, pwede nyo namang ilagay sa paper cups. Tapos, lagay nyo sa isang box. Ang gandang pangregalo niyan. Sarap pa. Hindi ko lang matuloy yung pag-i-slice kasi mainit pa talaga. Okay, so gusto ko lang pakita sa inyo. Bago lantakan ng pamilya ko. So, kita nyo moist na moist and chewing-chewy yan. Ang shelf life niya, mga 2 to 3 days kasi mataas yung moisture. Ngayon, ilalagay nyo naman sa refrigerator, mabilis siya titigas. Pwede nyo namang ilagay sa freezer, tapos pagkakainin nyo, ma-microwave nyo lang. Singit ko lang tong isang recipe ko, royal bibingka din to. Plain lang siya na nilagyan ko ng swirl ng ube. Again, super kunat, ang sarap. Next video, nasa link po yan.